Hello everyone! Today's recipe ay gagawa tayo ng spicy tiger prawns. So this time gagamit tayo ng malalaking hipon or tiger prawns. And napakasarap sa mga spicy lovers. Ito na ang recipe na gustong-gusto niyo. So, let's try it! Please don't forget to subscribe, like, and share. Click the bell for you to keep updated. So, let's get it started by cleaning our prawns. So, ayan guys, nakita nyo kung gaano kalaki. Sobrang laki. Ang ating prawns, gumamit tayo ng 6 pieces today. So, tanggalin lang natin yung ugat dyan sa likod. Hiwaan natin and then ikat na lang din natin yung head part ng ating prawns. Yung matulis na parte sa ulo ng ating prawns. Okay, so linisin natin dahil yan yung pinaka main na ugat dyan sa likod. Tanggalin natin yan and then hugasan natin ng ilang beses. So mas masarap talagang gumamit tayo ng malalaking hipon. So this time yung ating prawn ay para iba naman sa mga spicy lovers. Pero kung hindi kayo mahilig talaga sa spicy, ay pwede naman ninyong bawasan yung paglagay ng chili sa ating recipe today. Okay, so control nyo na lang. Okay, so after natin hugasan yung ating prawns, ay kailangan nating patuyuin yung ating prawns. Gamit tayo ng kitchen towel para i-dry ang ating prawns. Ayan, so tanggalin natin. Make sure na tuyo and then natanggal yung exist na tubig. Okay, para mamaya pag fry natin ay hindi siya ganun ka sobrang talsik. Hindi siya ganun ka watery. Okay, so ayan. So dahil tuyo na yung ating prawns at wala nang mga natitira-tirang tubig dyan, i-marinate natin yan sa salt and pepper. Okay, so if mayroon kayong white pepper ay mas maigi. So yung ating ginamit today ay black pepper kasi nga wala ako. So okay lang yan. Okay, so ayan. And then, make sure na marinate yung ating hipon ng mga 1 hour natin siyang isit aside. And then, make sure na may mga naano natin ng maigi. Lahat ng ating hipon para mag-absorb siya and magkakaroon ng lasa yung pinaka-loob niya. Okay, so ayan. So, hayaan lang natin yan. So, ito yung ating mga ingredients na gagamitin today. Mayroon tayong 6 pieces ng large tiger prawns, 3 cups of oil para sa pag-fry ng ating yolk, 4 egg yolks, 25 grams ng butter, and mayroon din tayo ditong brown sugar na 1 tablespoon, 2 dried chilies or 10 pieces na bird's eye. May green chilies tayo, mayroong curry leaves, and may cloves ng garlic, salt, pepper, and seasoning powder plus yung ating evaporated milk. Okay, so 1/2 cup to 1 cup ng evaporated milk kung gusto nyo ng mas creamy siya. Okay, so ganito lang gawin natin sa ating yolk. So kailangan natin siyang ihalo ng maigi muna and then i-fry lang natin siya, parang i-deep fry lang yan and then until na magiging crispy. Okay, so pag-crispy natin siya pag bumula-bula na yan and hintayin natin ng mga ilang minuto ay mag-change na yung kulay ng ating egg yolk. So magiging crispy na yan. So yung gagamitin natin dito mamaya sa ating prawns. Okay, so ayan. So start na rin natin i-fry yung ating marinated na prawns. Okay, so after mga 1 hour or more, kung mayroon pa kayong time ay pwedeng-pwede. Okay, so dahil medyo malalaki yung ating prawns ay kailanganin muna natin siyang i-fry para make sure na talagang cooked yung ating prawns. Okay, so ayan. So napakadali lang naman mag-fry ng ating prawns and huwag din siyang i-overfry kasi pag i-overfry natin ay magiging matigas pati yung shell niya and then yung
ano niya, yung loob niya ay titigas. So, ito tamang-tama yung ating pag-fry. Okay, so pagluluto natin ng ating prawns na may sauce, ay ito yung una nating gawin. So, magpainit tayo ng ating butter. Okay, so gagamit tayo ng butter and pwede kayong mag-add ng little bit only na oil para hindi bilis masunog yung ating butter. Okay, so nakikita ninyo na nag-add na ako ng curry leaves and yung mga chili natin ay inilagay na natin dyan. So, i-crispy lang natin to para mas masarap siya pagka crispy. Okay, so kailangan lang natin siyang i-fry nicely over a low fire para hindi masunog yung ating butter. Okay, so yung butter kasi natin ay napaka-bilis at napaka-sensitive. Okay, so ilagay na rin natin yung ating garlic and i-fry natin ito hanggang sa magiging golden brown yung ating garlic. Hanggang sa yung amoy niya ay damang-dama mo and amoy na amoy mo na yung garlic flavor. Okay, so nag-add pa rin pala ako ng extra na ground chilies. Actually, bird's eye din to yung inad ko. So, medyo maanghang talaga. So, what I have said na kung ayaw nyo talaga ng sobrang anghang ay huwag na lang kayong mag-add ng sobrang dami ng chilies. Okay. So, naglagay ako ng seasoning powder. So, naglagay din ako ng extra salt. Kasi pagka hindi tama yung salt sa ating prawn at maglagay din tayo maya-maya lang ng ating evaporated milk. So, ayan. So, need natin ng kakaunting salt na extra. Okay. So, tikman na lang din ninyo para alam nyo kung tama na yung salt ng ating sauce and yung ating prawns. Okay. So, ayan. Nagdagdag na ako ng peppers. Okay. So, this time ay crispy na yung ating mga spices. So, inilagay na natin yung ating fried na prawns. Okay. So, pag tinignan ninyo ay parang maliit siya pero yung prawns natin ay actually malalaki yan. Okay. So, ayan. So, yung isang piraso ay tamang-tama na for one person. Actually, for me, one is enough. So, tamang-tama na talaga. And then, pag mayroong sauce ay solve na solve. Okay. So, mapapakain ka talaga and makakalimutan mo na naman yung diet. Okay, so too much also is not good. So, once in a while lang tayo prawns, lalo na sa mga medyo high blood. Okay, so ayan, and naglagay na tayo ng ating sugar. So, para mabalance natin yung medyo yung sweet na medyo asin, yun yung lasa. So, mas masarap siya kasi pagka maglagay tayo mamaya ng ating milk ay doon mo talaga malalasahan yung sobrang creamy na medyo may sweetness ng kakaunti. So, masarap siya. Okay. So, ayan, ihalo muna natin ng maigi para magiging even yung lasa ng ating prawns. So, at the same time ay hayaan muna natin siya na until na talagang make sure natin na cooked yung ating prawns. Okay, so ayan, and yung crispy egg yolks natin ay inilagay na natin. So, yung ating egg yolk, pwede kayong tira ng kakaunti para pang garnishings. Okay, so itong ating egg yolks ay para pampalapot na rin yung ating egg yolk sa ating prawns. Okay, so dahil crispy na yan, so actually 4 pieces yung ginamit natin. So, hindi na tayo naglagay ng yung white, isi-separate na lang natin yan. Okay, so if may paggagamitan kayo niyan ay okay lang. So, ayan, dahil egg yolks lang talaga yung kakailanganin natin dito. So, ayan, and pwede rin nating ilagay yung ating evaporated milk. So, actually, napaka-tasty dahil if spicy and then maglagay ka ng garlic, ng butter, and then in the end, lagyan mo siya ng evaporated, ay nako, sobrang sarap, sobrang yummy ng lasa, ng outcome nito ay sobrang sarap. So, ayan. So, if not enough yung evaporated na nailagay nyo, kung gusto nyo talagang medyo marami-rami yung sauce, mag-add kayo ng
evaporated milk. Yun yung pinaka-secret dyan. Nako, mapapakamay kayo and nako, mapapakain kayo ng sobrang dami. Okay, so ayan, nag-add nga ako ng extra dahil gustong-gusto ko yung sauce nito. So, yung curry leaves ay sobrang crispy. Yung garlic natin ay sobrang napaka-crispy din. So, napakasarap talagang i-partner ito sa white rice. Nako, sobrang sarap ng lasa nito. Okay, so ayan na nga, and wag na nating patatagalin dahil wag na natin sobrang patuyuin yung ating prawns. Okay, so in just a few minutes ay pwede na nating i-serve ang ating prawns. Okay, so ito na nga, and while it's still hot ay pwede na nating i-transfer sa ating mga serving bowl, and pwede na tayong kumain ng ating lunch or dinner. So ayan, ayan yung itsura niya. Sobrang tama lang yung, hindi siya ganun kabasa kasi mas masarap kasi yung ganitong style na yung sauce niya ay medyo thick yung consistency. So sobrang sarap talaga siyang i-partner sa mga white rice ninyo dyan. Okay, so kahit papakin mo pa yan ay napakasarap. Nako, sobrang sarap talaga. So ayan, and ito yung ating recipe today, and alam ko maraming sa inyo dyan yung favorite yung prawns. Okay, so i-try nyo naman yung ganitong klase ng style ng pagluluto ng ating prawns. Okay, so wag yung puro plain. Diba sa atin minsan ay mga plain lang. So ito yung sobrang sarap. Okay, so i-control nyo na lang or i-less nyo na lang yung spicy. Okay, so magbawas na lang kayo para according sa mga panlasa ninyo kung hindi nyo kaya talaga yung sobrang anghang. So ito na nga, and ready na yung ating recipe today, yung ating spicy prawns or yung ating tiger prawns. Ayan, so thank you so much for watching, guys, and yung iba pa natin mga recipe dyan, pakisilip naman dahil sobrang dami natin ng mga recipe dyan down na already uploaded na. So, sa mga hindi pa dyan, nakatry ng mga simple and budget-friendly na mga recipes, go na and try and check it out. And thank you for coming today, and I hope na nagustuhan ninyo yung ating recipe. Napakasimple lang and napakasarap. Okay, so maraming salamat. Thank you so much everyone for watching. See you again next time sa mga susunod pa nating mga videos. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, like and share, paki naman dyan. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye!